Magandang araw mga boss, malaki problema ni customer dahil nga sa kailan lang nagawa itong sasakyan niya, tapos ilang buwan lang bumalik na yung lagutok at lumala pa. Bago na ang steering rack assembly nito, pati yung suspension arm bushing bago din. Saka sa Fairview. Ano pa sa may sapote. Biro nyo, ang layo pa ng pinanggalingan ni customer. Ang problema nito, pag nagpreno, malakas yung lagutok dito sa passenger side, sa harapan. Tapos pag nalubak naman, mayroon din siyang lagutok. Pakinggan nyo mga boss, pag nagpreno si customer. Oh? Ano yun? Ayun, pag ganun preno. Ganun siya lumagutok mga boss pag nagpreno si customer dito sa passenger side sa harapan. Ang lakas ng lagutok. Tapos pag nalubak naman siya, ramdam mo naman sa manibela yung lagutok. Pag nalulubak, Minsan. yan, sir, dadaan. Ayan, sir, ayan, lubak yan eh, oh. Lubak yan. Yan. Yun, lakas. Ano saan pinagawa? Dun sa may bandang Cubao to, sir, na yung shop. Sa Cubao mo pinagawa? Balik na tayo, sir. Paano ba naman mga boss? Kaya ako pinabalik dahil alam ko naman na yung pinanggagalingan ng problema nito. Kung hindi yan sa rack end, nasa tie rod yung problema. Kahit sabihin pa sa akin ni customer na bago pa itong steering rack assembly niya. Bigla mo ang preno, bigla mo ulit. Wala, pag ganyan. May mga time lang. Yun. Pag nagpreno ka, lakas ano? Huwag kayong bigla ang preno, sir. Pero pagka hindi nahandahan ko yung ano niya. Yung preno. Preno lang. Ayan, lubak din yan. Subukan mo ilubak dyan. Wala? Sir, medyo mahal yung problema mo ha. Paasa. Lakas pa ng mga lagutok nito. Pero bago pa ha. Anong model to, sir? Ay, itong 2019, sir. Ayan, halos lahat ng 2019 nata. 2021 eh. Puro ganyan. Ayun, tingnan ko yung mga napapanood ko sa inyo. 2021, 2022. Sisimula ako sa 2019. Pero sa palagi ko natatapat lang kasi iba naman 2019, hindi naman ganito eh. Kaya lang ang masakit dito, kailan lang ito napalitan ng steering rack assembly, tapos yung bushing dito sa suspension arm, kailan lang din. Narinig nyo mga boss? Akala nyo may nagtatambol dito sa ilalim ng sasakyan ni customer? Maliit lang na lubak yung dinaanan namin, pero ganyang kalakas yung lagutukan niya dito sa ilalim. Umpisaan ko na yung trabaho mga boss, pero i-check ko pa rin yan para matuto kayo kung paano mag-check ng mga ganitong problema. Siyempre, una sa lahat, gamit ka ng jack para nakaangat itong gulong niya. Ayan mga boss, kung makikita nyo, nakaangat na yung gulong niya. Tapos, uugain ko na ngayon itong gulong. Kalog talaga siya oh. Oh, lakas eh oh. Lakas ang uga oh. Oh. Lakas din naman. Kaya nagtataka kung bago yan. Dito ako nagtataka sa'yo. Sabihin mo sa akin bago. Nakita mo talaga sir, pinita ng bago to? Yung rack end, isang set siya, sir, kasama ng rack and pinion eh. Eh, yung tie rod? Yun, isang set. Isang set? Isang set talaga siya, nung talaga nabili. siya, no? Pero buti lang dito, okay yung shock, walang problema. Ayan, no? Walang problema sa shock, pati sa ball joint, wala. Pero, ang naano ko lang, yung suspension niya, meron kaunti. Tanggalin ko itong gulong mga boss para maipakita ko sa inyo na yung tie rod nga nito may problema. Kasi nga mga boss, nung inuga ko yung gulong, di ba narinig nyo naman, maingay pa nga eh. Ay, yung pesa naman nito, kung pinalitan talaga yan. Ilang buwan lang, sir, no? Ganun kaagad. Sige sir, pihitot palibela sir. Gepit, palibela. Okay. Ilapit ko itong camera mga boss ha. Ayan yung tinuro ko, yan yung tie rod. Ugain ko yan, makikita nyo, gumagalaw-galaw siya. Kalog talaga siya oh. Naano ko yung steering eh. Gamit ako tubo dyan mga boss, iangat-angat ko itong tie rod para malaman ko kung may problema dito sa bushing ng steering. Pero wala siya mga boss eh. Dito naman sa stabilizer linkage, wala din uga. Kaya gamit ako ng socket wrench na number 17 para matanggal ko itong nut ng tie rod. Kasi ayan yung nag-iingay eh, pag nagpreno eh. Maluwag yan mga boss, ibig sabihin. Alam ko bago yan, pero andyan talaga yung problema eh. Ayan, makita nyo mga boss, natanggal na. Ugain ko yung bola niyan mga boss, kalug na yan, sigurado. Tingnan nyo, kahit daliri lang ang gamit ko, malakas ang kalug niyan. Pero kailan lang daw yung pinalitan. Ito yung tumutunog sir. Kanina pag nagpipreno tayo. Yan o. Ay, pagka kumakalas. Yan o. Tagay natin itong ano.
luwagan ko muna itong nut na naglalak dito sa tie rod mga boss. Gumamit ako dyan ng number 22 na open wrench. Kasi nga mga boss, no choice. Sabi ko kay customer, kailangan talaga palitan itong tie rod niya. Kahit nasabihin niya pang kailan lang yan napalitan. After nyo maluwagan itong nut na naglalak dito sa tie rod, higpitan nyo siya ulit. Tapos, sarado mo siya ulit. Para alignment, hindi magbago. Ibig kong sabihin dyan sa ginawa ko mga boss, para pag inilagay mo na yung bagong tie rod at idinikit mo na siya dito sa nut, hindi na magbago yung alignment niyan. Sira na siya. At daliri lang. Tingnan mo, lambot ng ano. Kalog-kalog ko lang ng konti. Pero bago ko ilagay yung bagong tie rod mga boss, check upin ko muna gamit yung tubo itong suspension arm bushing niya. Pero kapapalit lang daw dito mga boss eh. Pero malambot to nakalagay, malambot na klase. Oh, lambot to. Yan o, galaw, gumagalaw-galaw. Lakas ng uga. Kaya dumadagdag yan sa malakas na lagutok pag nalulubak. Yan, mo. Sir, ito makita mo agad dito pala ha. Papasinin mo tong ano niya. Likurang suspension bushing. Itong ugain ko ha. Pero mapapasin mo uga to ha. Ayan. Oh, talagang malambot yung naikabit sa yung pyesa. Oh. Ayan oh. Oh, kita mo? Opo. Muuga oh. Oh. Ayan oh. Gumagalaw-galaw. Oh. Ayan problema. Ang plano ko dito mga boss, dahil nga sa medyo mahal din yung original, papagawaan ko ito ng bushing, yung gawa sa gulong para matigas siya. Pero i-re-sked ito dahil hindi ko pa ito magagawa ngayon dahil nga yung problema dito sa steering rack niya, malakas din yung lagutok, kaya ayan muna yung aasikasuhin ko. Pero itong dalawang tie rod dito sa harapan, papalitan ko na yan. At sinabi ko naman kay customer na kapag nagpreno siya, mawawala na yung nararamdaman niya na parang malakas na lagutok kapag napalitan ko na nga itong dalawang tie rod dito sa harapan. At dahil sa naisagad ko na itong tie rod at dumikit na siya dito sa nut niya, huwag nyo na siyang pipihitin mga boss kung hindi siya tumapat dito sa pagkakabitan mo sa steering knuckle. Pihitin mo lang dyan itong rack end niya. Ayan mga boss, kung makita nyo, pinihit ko itong rack end para tumapat siya dito sa steering knuckle at maikabit mo ng maayos itong tie rod. Ganun, para yung alignment niya nga hindi magbago. Kasi kapag inikot mo yung tie rod, edi mawawala din siya sa alignment. Kaya pag dumikit na yung tie rod dito sa nut niya, yung rack end na lang ang pipihitin nyo hanggang sa mailagay nyo na nga itong tie rod dito sa steering knuckle niya. Ayan mga boss, kung makikita nyo na ilagay ko na itong tie rod sa steering knuckle. Pwede mo na ngayon ilagay yung nut niyan dito sa tie rod. Siyempre, pasok mo maigi itong tie rod dito sa steering knuckle, tsaka mo ngayon ilagay na itong nut niya. At dahil sa kumapit na itong nut sa thread niya, gamit ka na ngayon ng socket wrench mo na number 17 para ma-final mo na itong higpit dito sa nut ng tie rod. Siyempre naman mga boss, yung cutter pin yan, huwag niyong kalimutang ilagay. Ayan kasi yung naglalak dito sa nut ng tie rod para hindi siya lumuwag. Under chassis specialist pa na tagay pinagpagawa mo, sir? Oo, sir. Under chassis specialist pa? Hindi niya nasabi yan. Hindi niya nakita to? Hindi niya man testing na ganun, sir. Wala siya testing. Ay, kasi mahirap sa kanila, hindi sila nag-check eh. Ni-road test lang naman, tapos pinakinggan lang niya yung sinasabi kong concern. Pinakinggan lang, ganun lang ang pag-check up. Manual check up mo dapat. Tapos yan, nung inangat, medyo baklas na, hindi niya lang chinik yan. Wala nang uga-uga? Ay, masyadong magaling pala yung mga gumawa sa'yo. Walang uga-uga. Sige sir, pihitin mo ulit manibela. Ibinakjab kasi ni customer itong sasakyan niya dun sa gubawa. Nagtataka lang ako bakit itong tie rod hindi nakita na may problema pala. Basta ang sinabi lang sa kanya, palitan na lang daw ulit ito ng suspension arm bushing. Kaya si customer, tiniis na lang itong nangyayari sa sasakyan niya at nagpa-schedule na lang sa akin. Yun nga lang, medyo natagalan din yung paghihintay niya, kaya pasensya na. After ko mahigpitan yung gulong dito sa passenger side, dito naman ako sa driver side mga boss, magche-check up. Ito sir, bago din ang ano nito? Ano po? Yung lower arm, yung suspension arm, bago rin. O, sa kabilang side lang. Pareho sir. Bago rin to? Dito mga boss, kung makikita nyo, walang ingay yung tie rod niya. Kaya good yan. Pero yung kinabit na suspension arm bushing niya, malambot din. Kaya both side ito mga boss, papalitan ko yan ng suspension arm bushing niya. Pero hindi muna ngayon. Naka-schedule si customer. Mga boss, medyo matagal yon. Kakalasing ko itong arm niya tapos dadalhin ko pa yan dun sa gumagawa ng bushing. Kaya dapat maaga ko masibulan itong trabaho.
Ito na mga boss, niluwagan ko na itong nut sa tie rod, tapos paluin ko ng ball hammer itong steering knuckle. Pag nakalugyan, bibitaw itong tie rod sa steering knuckle niya. Tapos luwagan ko itong naglalak dito sa tie rod na number 22 na nut. Pag maluwag na yan mga boss, pwede ko na ngayon tanggalin itong nut dito sa tie rod. Tapos ugain ko rin yan mga boss. Kagad sir oh. Oh, malambot din kagad kahit bago siya. Malambot na rin talaga. Oo, malambot din siya agad. Pitan ko muna itong naglalak dito sa tie rod mga boss, yung nut niya. Tapos tanggalin ko na itong tie rod dahil nga sa papalitan ko na rin yan. Ilang buwan lang to? March, April, May, June, July, August. 6 months lang? Napansin ko nga mga boss, bago pa itong tie rod niya. Kaya lang, grabe na pala mga pyesa ngayon. Ang bilis ata masira. Isa pang problema kasi ni customer, pag niliko niya itong manibela niya kaliwat kanan, nako, lakas ng lagutok. Hindi ko na na-video mga boss, nagsawa na ako kaka-video nun eh. Kasi alam ko naman na dito manggagaling yung ingay sa steering rack assembly niya. Kaya bago ko gawin yan, i-check ko muna itong bushing sa lower arm niya. Lambot wala sir, malambot talaga tong suspension na ilagay. Grabe, oh, lambot eh. O yan oh, lambot oh. Kaya pag nalubak si customer, ramdam talaga yung lagutukan dito sa ilalim eh. Muli mga boss, pasensya muna dahil sa mahaba itong video. Abangan nyo sa last part. At sana lang nakakuha kayo ng idea sa pag-check up, pati sa pagpalit ng tie rod. At kung maaari naman, huwag nyo kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat sa panonood.